Wala. Juice lang. Wala. Okay ako. Do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings, but I say to you, I will continue to serve my country, at so be it. Kung ganun ang destiny ko. Salamat. How are you feeling, ma'am? Yes. Sinasabi ko lang sa inyong lahat, Pilipino kayo, huwag kayo pumayag na ang isang Pilipino bibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. Actually, some sort of, I don't know what you call it, state kidnapping. Parang ganyan na yung nangyayari. And all because kahit kumakain kami rito, para kay Duterte to. Tama. And para kay Duterte to, para kay kumakain tayo. Wait lang po. Wait lang, patapusin si Vice President. Go, Vice. Go, Vice. Wait, ano ba sabi niya? Nakalimutan niya na. Ano yung last line? Sa PRO, ma'am. State kidnapping. State kidnapping. Ayun yung last. State kidnapping ka na lang. Yes. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections. Dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates ng PDP laban. At mag-ingat kayo ha, I warned you about the budget. I'm warning all of you about election cheating. VP, who do you think should be held accountable dito sa mga nangyari senaryo ngayong araw na to? Sino? Ang should be held accountable. At hindi ka naman. Pag hindi kayo tumakbo sa Presidente, dinatumotin sa Presidente. Kasi sobrang lakas ng black voting ngayon. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. I'm warning you. Kung meron man 2028 elections. Nakita nyo na, diba? Sinimulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo, bibilihin yung pagkatao mo para sa kagustuhan nila na hindi umalis sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban, posibleng kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung PDP block voting of 9 candidates, natanggalin nila si President Duterte. Ma'am, ulitin ko lang po, kumusta po yung huling pag-uusap niyo po? Okay naman siya. Sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ko sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions, pero minessage, tinext ko na, sabi ko minessage ko sa
kanila lahat na kung sino man yung nandun sa loob, ano yung kailangan mong gawin. And then he said na huwag ka na magantay dyan, umuwi ka na. So, hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga layuhan. I mean, ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero, alam mo yun, dapat may pride tayo ba? Dapat tayo kampi-kampi Pilipino. Ma'am, how is he taking this? Magkaisa tayo. Nagkausap kami kagabi. And it was okay naman. Sabi niya lagi, daan lang sa legal. Daan lang sa legal. Yun ang sabi niya. Kaya yung discussions din namin, legal. Kumusta yung kalusugan? Kumusta yung kalusugan niya? Anong napag-usapan niyo about? Oh, yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko meron talaga siyang mga health conditions, kaya siya may nurse na kasama lagi. And then meron siyang mga gamot at meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi. And then, ang pagkakarinig ko kanina, mataas yung sobrang taas ng blood sugar niya, kaya nag-insulin sila. Ma'am, how true are the reports na naginay daw po ng asylum si former President Duterte sa China and what was denied by? Wala. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala nyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung personal na panggigipit. Sa tingin nyo, babaliktad din po ang lahat? Kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equation sa midterm elections. Nandyan yung taong bayan at lumalakas yung black voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Matindi ito. Since wala na po yung since tapos na po yung alliance niyo with President Marcos, may we know kung meron bang discussion before during the campaign tungkol dito sa ganitong issue na to? Kung did you ask President Marcos, meron bang promise for him not to turn over former president? Yes. We did not discuss anything about Pero were there discussions before this? No, with President Marcos, no. There were no discussions with President Marcos, except that I wrote him a letter and then he replied regarding the ICC and that there will be no cooperation with the ICC and we'll release that letter. And how are you feeling, ma'am? How are you feeling? Sino ba kasama niyo sa sa plane? Ako hindi ko alam. Hindi kayo Sorry. Alam ko lang yung mga hindi nakasama sa plane, yung nasa labas. Kasama si Kitty, o hindi nakasama? Nandoon si Kitty sa labas. Yes. And Common Law 5 nasa labas din? Yes, si Hanilet nandoon din. Okay. We are hoping, we are praying. Sa Pilipino, para sa mga anak natin. Bilasan tawa, ma'am! Nakalit na. Sinungaling pala ang Pangulong sinabi yan. Nakalit na. Tropa, hindi tayo magkalaban, tol. Dahil yung mga tao, malungkot ka sa isang tatay na ginawa niya ang lahat para sa Pilipinas.
Salamat. Alam ko ang karamdaman niya. Alam ko yan. Baka hindi niya kayanin. Baka hindi niya kayanin. Mapalayo. Paano yung medisina? Sino mag-aalaga sa kanya? 80 years old? Papadala mo sa napakalayo.